Kasi meron akong bad eating habits. Yung eating habits ko, kakain ako hanggat sobra ako mabusog. And then, bulimic. I'm bulimic po. Gusto ko lang sabihin kasi ang dami nag-worry. Ang payat-payat mo na. And then, I'm sure after watching you now, iniisip nila, bakit ang payat-payat mo? You lost a lot of weight. Talay tinakpan ng ulap, wag bibitaw kapag mahirap. Ganda naman! Thank you po. Delivery! Delivery! Sino po yan? Knock. May delivery lang po para kay Miss Gigi Delana. Wala po siya dito. Ay! Ikaw yan eh! Hello! Hi, G! How are you? Sabi ko wala ako eh. Kamusta ka na? Okay naman Kamusta po. na? Ayan, meron kaming sorpresa para sa iyo. Ano ba? Ito na po, ma'am, yung inyo pong in-order na television sa aming Everest online shopping. Ito Grabe po ay naman. 55 inches, katulad po ng inyong specification sa amin. Kaya ito po yung aming... Specification. unbox natin yan. Yes, unbox natin. Oo, ang ganda naman ng bahay mo. Thank you po. Home studio po. Home studio. Gano'ng katagal na kayo rito? 2 years na po. Ano yung binili nyo na to? Itong Yes po. bahay? Yes po. Oo, so itutour mo kami ngayon dito? Yes! Oo. Ano po ito? Parang home na rin ng mga artists talaga. So, consider it your home. Wow. O, dahil we should consider this our home. Sa'yo na rin ang galing. Habang tinutur mo si Papa, pwedeng timpla lang ako ng Sige kape po, sa fridge. andyan lang po yung ano. Pili ka to. Oo, napapakape ako. Okay lang ba? Sige po. Sige. Ano meron po akong gift sa inyo? Ano yan? Sige. Okay. Since po, Papu, Winnie the Papu. Kay Wally, yoko na. Ano yan sa'yo? Ano yun? Bakit? Kasi po, di ba Winnie the Pooh? Kasi po, Papu kayo, di ba? So, Papu. Winnie the Pooh. Okay. Okay. Shoutout sa'yo. In-explain yung joke. Dad joke yun. The joke. Dad joke? Oh, para ka ng tatay mag-joke ka. Uy, thank you Cute naman ito. Walang mamu. Papu lang. Wala pong... Sorry ka na lang, mamu. Ako lang meron. Wow! Oh my gosh, ang daming pusa. Yes po. Yung iba po nakakulong kasi po may sakit. May sipon. Ako baka lumabas. Ang dami Ay, come here. Sige po, pasok na. Yan. Gaano karaming pusa to, G? 33 po. 33! Oh, nag-away. Ba't naman ganun? Nag-aaway kayo? Saka hindi sila mga ordinaryong pusa, Yes po. Iba't ibang klaseng breed. Ano klaseng mga breed to, G? Meron po Ragdoll, may Persian, merong Siamese. May Russian Blue din po ako. Yun lang po, puro Ragdoll, Persian po ito mga to. Matagal ka na nag-aalaga ng mga pusa? Yes po. Since po bata, mahilig na po kasi talaga ako. As in, parang makakita lang ako ng pusa sa kalye. Iuwi ko po sa bahay, papagalitan ako ng nanay ko. Ano naman yan? Ba't ka nag-uuwi? Sobrang hilig ko po talagang napamahal na sila sa akin. So, I think I can't live without cats. Oo. Sino ang first cat mo rito? First cat? Na nandito or yung oldest cat mo? Ito po yung first cat. Ano name niya? Coco. Siamese po siya. May sakit po siya. Inalis po lahat ng ipin dito sa ilalim. Because meron siyang infection sa gums. So, hindi po siya makakain ng normal na pusa. Yung nguya. Pag nguya po siya dudugo. So, kailangan alisin yung teeth niya. Pero, pinaka-prinsesa ko po dito yung Mataray. Asan yung princess ko? Ayun po. Ang dami pa rin sa baba, Saan? Ito po. Lily! Lily! Isa sa prinsesa ko. Ayan, ang cute. Mukhang sosyal. Princess! Hi!
Di ba mahirap mag-maintain ng ganito karami mga pusa? Mahirap po, tsaka mahal. Ayan ang tanong. Mahal siya talaga. Lalo na po yung food nila, yung maintenance nila, yung vitamins nila everyday. And syempre po, yung maselan sila eh. Na-realize ko super selan nila sa food and sa ganito po, water nila. Pati tubig nila, parang fountain. Yes po, kailangan ganyan. Dahil? Kasi po nila, yung iba maselan kapag hindi nila nakikitang gumagalaw yung water. Oo. Gusto nila nakikita nila na parang flowing yung water. Wow, ganun pala yun. Yes. Mga gano'ng kalaki ang budget mo for monthly nila, food and medicines and all? Sagot ko. Malaki, no? Malaki po. Mabigat sa bulsa. Mabigat po sa bulsa. Mas mahal pa yung food. Para kami nila. anak. Para po yung anak ko nag-aaral sa mahal na school. Ganon, oh my Ganon gosh, po. no? Well, importante naman your mental health is okay, no? Your peace Yes of po. mind because of the cats, no? Nakakatulong Yes. sa yung Na-absorb nila yung ano po kasi talaga, yung energy, yung parang negative energy mo. So pag parang binubuhat ko sila na napapawi, yung ano ko, yung lungkot minsan, Tama, and yung pagod ko talaga. Oh, ano yan? Ano kinakain nyo? Kinain nyo na naman yung vitamins. Oh my gosh. May nag-aaway na ako. May umakyat pa rito. May nag-aaway. But ito po yung prinsesa ko kasi. Close sa'yo talaga yan, no? Malambing sila, no? Sobra po. Pero po pag may kaaway talaga, awayin nila yung isa't isa dito. Ang amo-amo ng face nito. Thank you daw po. Okay, welcome. Ito para saan to? Scratch post nila yan po. Para sa kuko nila, para tumules. Or parang stress reliever din po nila to eh. Umaakyat sila, tapos kinakalmot-kalmot nila yan. Ayan, oh. May mga Yes ano po. na, oh. Supplement para po sa Sinira? liver. Kinain! Oh, wow! Mabango po kasi kahit ako gusto ko siyang kainin. Pag nabobore siguro, no? Ganon? Puro po, or baka Kung stress ano-anong po sila. ginangat-ngat nila. Po, ito po yung mga maintenance nila talaga pong very alaga. Ibang mga... Sabi ko po sa iyo, siya pa rin po yun. Oo nga, no? Grabe, oh. Papansin talaga siya, oh. Oh, pa-cute, eh, oh. Oh. Baka po pag makalabas sila, may mga asong gala po kasi na hindi familiar sa cats eh. Na-trauma po ako yung cat ko po kasi namatay na ginanon po ng aso. Oh my gosh, no. So Gigi, before we move on with our tour, ikaw ay maghahanda raw ng food for us. Pagluluto ko po kayo. So magbe-break muna tayo, guys, at titingnan muna natin kung gaano tagaling si Gigi sa pagluluto. At hinahanda niya na yung mga ingredients para sa ating lunch. Yung alige. Yan. Got it. Ang lakas mo ka, ano nun. So yan guys, si Gigi ay busy sa likod habang tayo ay nag-iintay na sa aking pinakaabangang adobo ni Gigi Delana. Excited na ako. Ito na guys, ang beef salpicao. Amoy na natin. Ayan na, guys. Wow, the adobo is here. Yung adobo mo, Papu. Oh my. Tignan mo naman yan. Look at that. Wow. Kakaiba, Papu. Hindi siya yung masabaw na adobo. Hindi, yan nga yung masarap. Yung malapot yung sabaw, babe. Yes. Meron pa. Ito na. Ito po yung beef salpicao. Ayun na, wow. Using Wagyu. Using Wagyu. Wow, look Wagyu at that, steak. Papu. Our beef salpicao. So, dito na officially naglo-launch ang Gigi Delana's Cooking Show. Ito pa. Gigi. Ito na, tingnan mo to, Papu. Ano ulit sabi mo dito? Kung pao chicken po, pero from scratch lang. Made from scratch? Nirecreate ko lang po yung lasa. Kayo po sa akin kung okay siya. Kung tama yung imagine, Ititikman ko lahat yan mamaya, no? Kinakabahan naman ako eh. Ito, ganito. Paano mo ba natutunan tong recipe na to, G, ng adobo na to?
practice din po talaga. Years of practice. Parang mga 3 years ko po siya bago na-perfect. Yung adobo. Ibang klase, oh. Ang kapal, oh. Tapos ang lambot, ha? Tender. Hindi boneless. Ano po? Chicken breast. Chicken breast. Chicken breast siya. Siguro po sa isang buwan, 2 po. O So, minsan po wala din. So, hindi rin ganun kadalas, Hindi rin- ano? hindi po Swerte ganun mo pa po. Hindi rin ganun, pero pinagluto ka ni Gigi. Ako rin, ha? Pengi, ha? Hindi ko po siya Meron, minarinate eh. Parang Ang sarap talaga. 5 Swear. star, 5 star. Ang sarap. Gigi, ano na ako, ha? Ang sarap. Thank you Dapat po. iyan mo na to. Ano? I-commercialize mo na to. I-copyright mo na to. Patent mo na, G. chicken. Diba? Parang may glaze. Yeah. Adobo na may glaze siya. Kasi, what did you use, G? Dun sa glazed version. Oyster po. Yun, sa anong lasa, no? Yes. Oo. Ikaw. Okay. Walang cookbook. Eh wala, naturally ano ka talaga. Cook ka talaga. Mana ko. Ay, sa ano? Binrake down niya yung taste. Teka, may. Mm. Tama, lasang kumpaw, babe. Oo nga. Kumpaw Okay na din. kumpaw. Okay na po ba? Meron na pong alternative career. Yeah. Si DJ Dalana. Chef na po ako. Oh, chef na, Hindi, joke singer pa. Oh, ano pa hanap yung artista pa. Yes. Oh, all in one. Yan. Okay na Iyak po ba tayo. po ngayon? Iyak po. Iyak ka na. Pwede ka na umiyak. Sige, habang kumakain kami. Kain na tayo. O, G, kain ka na, kain ka na. Oh, halika na. Saan na tayo pupunta, G? Studio A and Studio B. Wow! Yeah! Playmate. Lenny! Wow, eto na. So, pakilala ko na lang pong Studio A, pero bago po tayo pumasok, nakikita niyo naman yan. Pero ano po, mga collaborations po namin yan, and yung mga nag-work po dito inside the studio. Nag-compose na kami, nag-vlog, nag-podcast na po kami. So, we can do anything here. Oh, para na siya talagang studio, professional studio. At ano itong mga nandito sa mga rack? Hindi ko po alam. Ha? Mga lights to eh, oh. Pero Mga ito yung tripods, lights. Yes. Para po kung gusto nila ng colorful yung set. Ito rin po yung ginagamit namin, pagkakatanda ko, ginagamit namin to nung sa live stream. Kung nakikita nyo yung live stream namin before, may mga gumagalaw. Yes. So, I think ito yon. Correct me if I'm wrong, sa mga magagaling po dun sa mga ilaw. And ito po yung mga equipments namin. Actually, marami po yan. Dami. Ito yung mga wires. Kung gusto niyo po kung mag-rent kayo, gusto niyo dito na lang, ha? Actually, business talaga po namin. Negosyo mo na to, Bale. Negosyo na po talaga namin kasi passion din eh. So, nandito po lahat. Pwede rin kayo magpa-print dito. Ang dami, ah. Dami pwede kayo. Ano nangyari sa pader? Bakit nasira? Actually, Ba't sinira niyo yung pader? binutas po kasi po, merong balak sila dito eh. Parang, hindi ko alam, pintuan ba? Pili ko wag na. Ganyan na lang. Medyo, Parang nakagano na lang. medyo artistic ang dating. Parang sinira na yung Hulk. Iano mo na lang. Pero ano po, gagawin po ata kasing yung door. Door, lalagyan ng hamba. Tama? Yung door po na pang soundproof. I think. Okay, I think. okay. So, anong meron dito sa loob nito? Sorry na po, under renovation po kasi kami talaga. So, ito po yung Studio. Studio B. Oo, Studio B na tayo. So, dito kami nagre-rehearse. Dito kami nag-collab din ng Ben and Ben. Iba pa lang yung itsura nun kasi under renovation po talaga. So, we move things pa rin. So, kung anong gusto naming design, pwedeng-pwede. So, ito po, in-arrange lang po talaga namin for you. Uy, thank you. Yes, Thank you. para po may pagpilian kayo kung saan nyo ko kakausapin. Ganun. Pwede naman tayo sa kwarto lang. Kain tayong chichirya po. Pwede. So, pwedeng habang tumutugtog ka, yung mga kasama mo naglalaro ng video games, no? Pwede po. Diba? Ito eh, oh. Mahilig po talaga ako sa video games, pero hindi talaga ako gamer. Parang pag bibili lang ako ng PS5 na mga laro, bibili ako ng ganyan, pero gusto ko lang nakikita naka-display. Parang pag nakikita ko siya na masaya na ako. Ano pinaka-favorite game mo? Pinaka-favorite game ko po is yung Little Nightmares. Mahilig po ako sa horror din eh. Okay. The Little Nightmares. Sino nangangarera? Ikaw ba? Mahilig po ako sa karera pero hindi ko po siya ginamit.
Design lang, design. So, mga rera na lang po ako sa kalsada. Oo nga. Kaskasera po. Oo nga. At least dyan, kahit nakaskasera ka, hindi ka ma-aksidente. Di ba? Babanggalan, matatalo lang po si Kilo. Talo ka lang, pero hindi ka ma-aksidente. Yes. Ay, pakita ko po ito. Isa po sa mga tuwan-tuwa ko na nabili ko is this one. Ay, ang cute. Ano yan? Robot po siya. So, I think pag inon mo siya, gagana. Wala itong baterya eh. Hindi mo yata na-charge. Ito. Anyway, kapag ano po, tumatayo siya tsaka sumasayaw siya. Ito naman po, isa sa mga favorite ko, Transformers. Si Transformers. Si ano yan, no? Optimus Prime. Optimus Prime. Mm-hmm. Tapos ito po, Si Voltron ba yan? Gundam. Gundam. Oh. Si Iron Man. Of course, pareho tayo na favorite Iron Man I din. love Iron Man. Yes. Ang cute naman ito. Yes po, Lego po siya. Mahilig din po ako mag-collect ng Lego. Dito rin po makikita nyo. Meron ako dito, Harry Potter. Harry Potter. Ito na. Ito na favorite mo talaga. Walang tunog eh. So, anong ginagawa ko dito? Pangit! Ang pangit! Okay. Sige, okay. Well, yung mga nakikita niyo pong ganito, mga bigay po siya ng fans. Mga Drawing nila yan. drawing and sketch nila, binigay nila sa akin I think nung birthday ko po. Tsaka po ito naman, since idol ko po talaga si Avril, since nung high school pa ako, ito po, binili ko talaga itong ano niya, album niya na to, signed by her po. Pero hindi po ako yung nagpa-sign. Ano pa po? Ito yung pinaka nagustuhan ko. Painting ata siya eh. Ang galing po. Ganda. Ikaw yan. Opo, ang galing. Galing. Oil eh, no? Oil po ba to? I don't know Oil. eh. I think oil yan. Or acrylic. Ang galing po. Nice. Tapos po ito award po sa amin ng Wish. Yung sa BBT1 po. It's our original song po. Ano po siya? Performance of the Year. Sa 9th Wish Music Awards po siya. Ito po yung first 100,000 subscribers po ng Gigi Lana and the Gigi Vibes. Sa YouTube yan. Yes po, sa YouTube. Ito naman po yung sa US tour namin. So sa lahat po ng involved dun sa tour namin, nag-sign po dito. And kami din po nag-sign din with my band. Nice. Ito po, award po namin, Best Concert Tour of the Year po. Sa likod. Ito naman po, I really love Harry Potter. Kasi it's not just a child's film eh. Parang marami ka matutunan about friendship and all, faithfulness and loyalty sa friends. Ito po nung December 24. Ito po yung last Christmas namin together. Pinagluto ko po siya niya ng hipon, grilled hipon at saka tempura kasi request niya po sa akin. So yan po yung pinaka-last na pinagluto ko siya. Super happy niya dyan. As in, sobrang saya niya po. Nakita ko siya na sobrang gana niyang kumain. Talaga. And I really miss that. Oo nga eh. At least nakunan mo sa photo, Yes, no? po. Yung special memory na to, no? And this is your mom. Yes po. Oo. Ang ganda-ganda niya po. Oo. Sobra. Eto, kayo, dalawa? Yes po. Yes po. Parang ano po ata ako yun, 18? Ito naman po, it's very special din, very sentimental para sa akin kasi regalo po siya ng fans ko. Parang binili po ata nila or parang nag-name sila ng A Star in the Heavens has been named for you. Wow! Meron pong stars. So, naka-name siya sa akin. So, nakakatuwa po. Anong nilagay na name? Gigi? Ayun! Gidget de la Liana. Gidget! Ayan ang real name po niya. Gidget de la Liana. Ito naman ang iyong mga sumunod na mga YouTube Yes, kasi di ba na natanggal yung YouTube account nyo, di ba? Opo, na-strike kami. Oo. Because of copyright din naman. Oo. So ito po yung sa una. Yan yung na-strike. Ito po yung na-strike. Ito po yung second na puro international covers na po kami. Nahabol nyo yung mga followers ninyo, mga subscribers nyo sa una. Yes. Pero ngayon po parang 1.8 lang po ata pa lang kami. Pero grabe yung support nila sa amin. Thank you very much. And when you lost the first account, how many subscribers did you have? 2.2.
2.2. Nawala lahat yun. Yes po. Wow. Sa isang iglap. Kasi may nagreklamo. Opo. Kasi po wala. Copyright po talaga. In a matter of 6 to 7 months, nagtayo kayo ng YouTube channel, nakuha nyo yung Yes. almost na 1.8 million na po sila ngayon. Yes po. Thank you. Ayan. And counting. And Diba? Galing-galing naman talaga, no? Kasi po, Pag may ito po- talent ka talaga di ba? Hindi mo talaga mai-erase yun kahit anong mangyari. Ito naman po, mga ano na po siya. Mga regalo na po ng fans. I really, really appreciate them for giving me gifts like these. So, talagang gusto ko siyang i-display. Ay, ito po pala, may recent na sige. binigay po yung Wish. 25 million na po kasi yung views po na pangarap ko ang ibigin ka sa Wish. 107.5. So, thank you so much. Galing. Ito, isang wish na to. Yan naman po yung, Yan din, no? Pangarap 10 ko million ibigin naman ka. po. 10 million views po yan. Guys, kasama na natin Miss Gigi Delana. Gigi, thank you. Thank you so much for inviting us to your beautiful home and studio. And congrats! Thank you po. Salamat Congrats. po. Congrats sa atin. Yes! Sa bagong home studio. Yeah. Oo nga. Bilib ako sa iyo, ha? I mean, di ba? Amazing how you're able to build ilang studios to. Dalawang studio, no? Almost dalawa po. Oo, ang galing. Ito ba talagang part to ng plan mo before? Iniisip mo na talaga na maglagay ng studio? Hindi po eh. Ang plano ko lang talaga is kumanta. Kasi po, bread and butter ko kasi ang wedding eh. Doon kasi kami nagsimula. Wala, ang iniisip ko, kumita, mapagamot si mami nung buhay pa siya. Tsaka makakain ako everyday. Yun lang yung iniisip ko. Wala talaga, I'm not into business or anything. Kasi wala naman ako knowledge about it eh. Yeah. Walang nag-feed sa akin ng ganung information. Eh ngayon, nung marami na ako nakilala ko kayo. Ang dami ko nakikilalang businessman, businesswoman. Na-inspire ako. And syempre, yung mga nakakakulab ko recently, grabe. Yung alam niyo yung ang lalalim mag-isip. So, yung pag-iisip mo rin, lumalalim ka rin. So, nahahawa ka. So, I like that environment. So, yung growth ko is, hindi siya na-stuck lang. Oo. Kumbaga, everyday is parang learning process, no? It's a learning process. You are a work in progress. Yes. Ano yung ultimate goal mo sa life mo na nakikita mo? Yung totoo, gusto ko ng peace. Yung kahit nagtatrabaho ka, yung wala kang iniisip na problema, yung happy ka lang, yun yung gusto kong ma-achieve ngayon, yung hindi mabigat yung puso mo. And kasi kapag hindi mabigat yung puso mo or hindi ka ganun ka-stress, mas makakatulong ka eh. Mas marami kang, I think mas marami akong may isip and maibibigay kung I'm at peace. But, hindi ko siya mahihiling totally because sa mundong ginagalawa natin, maraming stress talaga and marami kang kailangan daan ng pagsubok. So I think, ang pinaka-goal ko ngayon is embrace my problems fully. Embrace everything. Accept ko siya. Accept ko na may dumadating na ganito. May biglaang problema na, halimbawa, sa event, biglang mawala mic ko. Magka-tantrums ba ako sa stage? No. I will face the problem professionally. Ngingiti ako sa pants, I will still continue singing. So parang, I think, yun yung ultimate goal ko na wag akong pa-apekto. Wag akong pa-apekto, embrace everything na nangyayari. I think you've handled that very well even in the past. Kahit na in the darkest times of your life, you've managed to perform well. Kahit na may mga nangyayari sa buhay mo. Thank you po. Diba? Like kung na-aksidente ka, I mean, nakita naman ng tao na nahirapan ka, pero tinry mo pa rin na gawin. And when your mom passed away, di ba? You even performed in front of a crowd. How hard was it for you to perform? Very hard. That was the hardest performance of your life. Hardest. Alam niyo yung nagpipigil ka umiyak in front of the audience. Nung nandun na ako sa stage, pagka pasalang pa lang po ako first song, gusto ko nang umiyak po talaga. Pero sabi ko, no, mama. Alam ko nandiyan ka, bigyan mo ako ng lakas. Dali, bigyan mo ako ng lakas. Lord, please. Tinupad mo yung hiniling ko,
dalhin mo siya dito. Yung presence niya, bigay mo sa akin. And then, nakayanan ko all throughout. Pero may mga parts po talaga na hindi ko pinakaya. So, minsan tumatalikod ako sa audience. Ito po yung nasa Saskatoon kami. Yun yung last. Last na. Last na yun. I really wanted to cry now badly. Because this is so hard for me. But you know, I am trained to do this. So the show must go on. And syempre, my mom wouldn't want me crying in front of everyone. She wants me to be strong for her. But, you know, it's okay to grieve. Have you watched Rewind? Have you watched Rewind? I wish we have that. But in reality, we don't have Rewind. I really wish I could spend one more night with my mom and tell her that I'm really, really proud of you. I'm proud of you sa lahat ng sacrifices niya. If alam niyo lang, my mom is a hero. My mom is a hero. She's my hero. I love you, Mom. Actually, na-realize ko rin recently na hindi mo pala ako nagpahinga. Oo. I never stopped performing and singing in front of the crowd nung nawala ang mom ko. I think kasi, siguro nasa utak ko and sa puso ko na parang, yun din yung gusto niya eh. Parang, wag kang magpakalulong sa sadness or wag kang maging depressed dahil lang nawala ako. Parang I think yun yung gusto niya. So parang, pagpatuloy mo lang yung passion mo, yung gusto mo. Yeah. So, ayun, hindi pala ako talaga totally nagpahinga. Parang yung grieving process ko was, Na ano lang, hot lang na konti, tapos yes, balik uli. Balik uli. So up to now, you're still grieving? I'm grieving pero I'm happy. Okay. I'm grieving when I see her pictures. Iiyak ako, yes. Iiyak ako. Hindi mawawala yun, I think. Iiyak ako pero I'm happy kung nasa na siya ngayon. I'm happy na she's with our Lord. And she's guiding me now. And I think happy ako na nandun siya. Yun lang, parang natanggap ko na, hey, huwag ka na masyadong malungkot. Kasi at least, hindi na siya nahihirapan. Nung nandito siya, hirap na hirap siya. So at least doon, mas natutukan ka niya, kasama ka niya all the time. Yan na yata yung tinatawag nila na parang stage na acceptance. Acceptance po. Nandun ka na sa stage na yun, no? Yes. Kasi nung times na after yung pagpanaw ng mom mo, nandun pa yung denial eh. Yung guilt and denial, di ba? Yes. Yung guilt ko noon, grabe. Bakit? Hindi ko ma-explain. Kasi sinisisi ko sarili ko. Parang, sinisisi ko yung sarili ko kung bakit siya nahirapan ng ganun. Kasi, wala naman, hindi kami mayaman. Sinasabi ko to, hindi ako pinalaking mayaman. And, sinisisi ko na sana naagapan ko. Sana umutang ako ng ganito, kung may kakilala lang talaga ako, umutang ako para mapa-opera ko si mama. Nung time na pwede pa siyang ma-operahan. Wala, lumala ng ganun. All I can do was, and all I can afford is yung herbal. Kaso hindi niya ininom. Pasaway din siya, Ma! Saway ka din. Hindi niya ininom. Eh, sabi niya kasi pangit lasa anak, lasang poop daw. Sabi ko, Mama, meron bang herbal na sobrang sarap? Gumaras ako. Kailangan mo inumin, wala na, panis lang. Ayaw. And sinisisi ko rin sarili ko kasi di ako nagstay. Di ako nagstay dito. Eh, kaso kasi kailangan ko mag-work eh. And syempre, sinisisi ko rin sarili ko, gawa ng mga nababasa ko na comments. Sinasabi ko, pray for my mom. Pero ba't pray for my mom? Eh, nandiyan ka. Masaya ka dyan, nagko-concert ka sa ibang bansa. That doesn't mean na kapag nagko-concert yung tao or pinapakita niya na masaya siya sa pictures, hindi ibig sabihin masaya siya totally. Kasi ang social media ngayon, it's
hindi mo na alam kung ano yung totoo. Ang dami ng AI na. Tama. Ang dami ng AI, parang buong mundo, AI na talaga. Nakikita ko mga memes eh. Oo. Do you still read yung mga comments sa mga posts ninyo? Sa mga uploads ninyo? Oo. Yeah. Talaga? I still read. Pero kasi, compared to before, mas affected po ako before kesa now. Kasi syempre, habang tumatagal ka sa industry, nakikita mo kung paano gumalaw yung social. Kung paano sila mag-comment eh. So, in-accept ko na lang din na may mga... Actually, kahit ako may makita ako, magko-comment ako agad, wala pa akong facts, wala akong fact check. So, parang I think, in-accept ko na, tao tayo, may biglaan tayong moments na, ay, ito yung comment ko, agad-agad. So, parang I think, na natin, parang nasa nature na natin. Hindi lang ng hindi lang ng mga Pilipino yan. Yes. Nature ng tao yan ngayon. Tao talaga. Buong mundo to. Ang dami mga negatrons, mga bashers. Gusto ko Negatron. Negatrons. Oh, di ba? Gusto mo yung mga ganyan. Transformers. Ganun. And I'm sure kung nabubuhay ang mom mo ngayon, she would be so proud of you. Thank you po. For what you've achieved. Especially dito pag nakita niya to, di ba? Cheers! Up to now, nakikita niya yan, no? O doon sa mga hindi pa masyadong alam yung pinanggalingan ni Gigi, doon sa mga viewers natin, especially from abroad, kwento mo naman sa amin. Bata ka pa lang ba, mahilig ka na talagang kumanta? Yes po. Mahilig na talaga ako. Pero hindi yung masasabi ko na yung hilig na mahal ko. Mahal ko na at that time. Kasi bata ako. Ang ginagawa ko lang, sunod lang ako sa mama ko, sunod ako sa mga taong, yan, magaling ka kumanta, kantahin mo to. So, Taka-entertain ka ni mama. Sa mga bisita. Kamag-anak ko, karaoke dyan, karaoke doon. Nak, dito ka nak, may bayad to. Okay. Tsaka mga singing contest po. Noong time na yun, hindi ko siya makonsider na passion ko, pero I love singing na talaga. I love singing. I love to sing Celine Dion songs, Mariah Carey, Jean Velasquez songs, Sarah Geronimo songs. Grabe po talaga. And Jaya, mga idol ko po, Kyla, Jonah, mga ginagaya. Mga divas, mga kinakanta mo. Mga divas. Tapos nung medyo nag-high school na po ako, doon ko na na-realize na, hindi lang pala ballads yung gusto kong kantahin ng mga birit. Gusto ko rin pala talagang kumanta ng alternative rock. Like Avril, Alanis Morissette. And nung medyo tumungtong na po ako sa mga... Nag-work po kasi ako sa Saan? Sa Enchanted Kingdom. Yes po. Mascot? Joke! Kala ko na costume ka rin. Nag-costume mo siya ng wizard. If ever, I would love to do that. Talaga? Gusto ko siyang matry. Shoutout mo pala sa Enchanted Kingdom. Kung pwede ko po matry mag-mascot ako, i-vlog ko lang. Tapos kung pa-picture sila, alisin ko. Prank no? Gusto ko yun. Ay, galing. So, nag-work ka doon. As what? Singer po. Singer and artist nila. Nag-perform po kami sa... Nakalimutan ko na pero may tawag sila Parang, parang maliit. Elder Stand. Doon po sa Elder Stand, nandun po yung mga Mulan, pinaperform po yan, Pocahontas. I love. Parang Disney, gano'n. I love it. Sobrang po, parang Disney. Bakit kailangan mo magtrabaho? At such a young age? Tulong po kay mama. At saka, hindi na kasi siya nagtatrabaho noon May sakit na ba siya noon? Maarte lang. Si mama po kasi, mabilis siyang mabilis uminit ulo. Pangalawa, ngayon ko na na-realize tuloy, parang ngayon, habang ini-interview niyo ako na, ang mom ko pala, sakitan na before. Parang ang bilis niya magkalagnat, ang bilis niya mahilo. Tapos, meron akong nakita kay mama na kapag naiinis siya or sobrang stress sa akin. Sorry, I'm not perfect. Pasaway ako nung teenage years ko. Pero yung pasaway na ma-handle naman ng mom ko. Pero, I think kasi wala kasing partner si mama, kaya siya lang kasi lahat na nag-handle. So, napansin ko, gumaganon siya. Pag nasistress siya, nangangatal, gumaganon yung ulo niya. Sabi ko, ma, nangangatal ka? Sabi ko, stress ako sa'yo. Gumaganon siya sa akin. Sabi ko, ma, okay lang, magka nang ma-stress.
kahit yung konting lang, inis niya sa akin. Para may maalala siyang ginawa ko, mangangatal na siya. So, I think, mga sign na yun. mga signs yun. Kaya gusto ko lang magsabi, iwasan yung ma-stress. Kaya yun din yung sinabi ko sa ultimate goal ko, peace. At peace, maging at peace ako. But you can when you're a businesswoman. Alam mo na yan, di ba? Yes, diba? That's I can. medyo mahirap yan, ha? Medyo mahirap. Kaya sinabi ko din, binawi ko din, mahirap siya. So, I just have to You have to accept it. keep trying to be calm, no? Yes. Or delegate As calm as possible. delegate the stressful matters to other people, di ba? Exactly. Kaya nga may mga tao tayo na sila na yung gagawa ng ibang job for us. May isa pang sirang pader. Ito ang pintuan din, pero huwag na natin buksan. Nasira na naman yung pader dito. Pinapangalanan ko ng Studio C. Studio C! Yes, Welcome to Studio C. May OMG. Studio talaga siya, guys. Yes. Pang vloggers, pang podcasters. Yes. Wow! Pwede rin po dito mag-rehearse yung mga, halimbawa, 25-piece na orchestra. Pwede kayo dito, actually, pwede rin mag-rehearse dito yung mga dancers. Papalagyan pa namin, tama ba, MJ? Papalagyan natin to ng salamin. Para po dito sila magre-rehearse. Tapos ang balak ko din, pero let's pray na magkatotoo. Lalagyan namin to ng speakers para kapag sasayaw sila. Kasi mostly kapag nag-rehearse lang yung mga dancers, may speaker lang eh. Yun yung napapansin ko. So I want na ma-feel nila yung parang concert type. Maririnig nila yung bass, maririnig nila yung full sound system talaga dun mismo sa concert or kung saan sila sasayaw. So, yun yung gusto ko. So pwede ka rin mag-photoshoot po dito. Photoshoot, whatever you want to do. Pwede dito. So pwedeng i-rent to ng mga podcasters? Okay. Even naka-ready na? Ito na, meron ng microphone, you have a set already, and they will record it for you, no? Yes. Kung ano man yung mga content ninyo. Tara po, podcast na po tayo. Sige, okay. May questions na po ako eh. Sige. You can see, ayan po yung set, and yung ilaw. Ang galing nga, sila nitong nag-setup ng ilaw. Ganda. Nice. Ang ganda ng itsura. So kung gusto nyo mag-vlog dito, kontakin nyo lang ang Tritone Studios. Yes! So ganyan na magiging effect na once na nag-podcast ka dito, ganyan magiging itsura mo. Ayun. Ayan. Ang so eto tayo ngayon. We are with our guest, Miss Gigi Delana. Thank you for inviting us to your beautiful studio. Bakit nyo naman naisip na magtayo ng isang studio, Miss Gigi? Ba't ako kinabahan sa tono ng boses? Nag-iba bigla. Podcast eh. Dapat may konting, yung podcast na pa may konting di ba? May flair ng konti. Bakit nga ba namin naisip? Well, naisip po namin ng president na magtayo ng studio kasi out of passion na rin namin sa music. And we want to help artists din kasi alam niyo yung mga artists na wala talagang connections. Gusto namin kumuha ng artists na yung hindi nila alam kung paano tutungtong sa ganitong industry. Yun yung gusto namin mangyari. And we want na yung mga artists and singers like me na starting pa lang, na meron silang home na mapupuntahan, na hindi lang sila, kumbaga, yung feeling na pupunta ka sa trabaho. Yung gusto namin, yung feeling namin na pupunta kami sa work pero yung trabaho is parang home, bahay. So, ganun yung gusto namin iparamdam sa lahat ng artists and sa lahat ng mga kakakolab namin dito. So, gusto namin yung place na to is very, very warm. And nabanggit mo sa isang interview na ang nanay mo ay very physical sa'yo, no? Oh, yeah. As in, physical. Physical. Ano mga hindi mo makalimutang nangyari noon? Sorry na po mga tito, tita, pero si mama ko po, very loving yan. She's very loving and siya lang kasi mag-isa. Para for those na hindi maiintindihan yung process namin as kami lang kasi dalawa, wala siyang partner. Walang magsasabi sa kanya, "Uy, mali ang ginagawa mo. Hindi dapat ganyan." Hindi porket magulang ka, pagbubuhatan mo na ng kamay yung anak mo o pagkasabihan mo na ng ganyan. I think tough love lang kasi talaga yung binigay ng mom ko. Ayaw niyang mapariwara yung buhay ko. Ayaw niyang mapunta ako sa point na
walang-wala ako. Yung ano pang tawag dito? Mapariwara. Mawala ka sa kanya. Yun ang kinakatakutan niya. Exactly. Or magrebelde ako. Ah. Ayaw niyang mapunta ako sa point na gano'n. Yeah. So, kaya ginagawa niya yung lahat ng alam niya lang. I think yung mga ginagawa niya sa akin physically, I think nagawa rin sa kanya ng mom and dad niya before, ni lolo at lola ko. Kasi, for sure, kasi pinasa niya lang sa akin eh. Kasi yun lang yung alam niya. So, I understand her fully. Even, nasaktan ako noon. Nasaktan talaga. Siyempre, physical. Sabunutan ka ba naman, sampalin ka ng ganyan, lumuhod ka dyan! Marami naman nakaranas ng ganyan. Di lang naman ikaw. Yes, hindi lang ako. Tapos, yung, alam niyo yung kaladkarin niya ako. Ang liit-liit ng mama ko. Kaya niya akong kaladkarin. Halika dito ko! Uyakan! Baka! Grabe. Nakikita ng mga tao? Hindi naman Hindi po. naman, Nasa loob okay. kami na bahay. Tapos minsan, pag sumagot ako, Ma, tama na! Siyempre bata ka eh. Maririndi ka. Yeah. Maririndi ka. And you're not mature enough to handle your emotions at that point eh. Sabi ko, Ma, tama na! Ang gulo-gulo mo! Ganyan. Tapos meron pa ako sinabi sa kanya, matanda na ako. Alam ko na yan. Galit. Sinugod niya ako sa kwarto. Sabi mo na mo yan. Oh my gosh! Bogbog. Bogbog talaga ako. Tapos meron pang time na sumagot din ako sa kanya. Sinugod niya ako sa kwarto. As in, sa bunot, ginanon niya ako. Ang naka-witness is yung ate ko, yung pinsan ko, na very close sa akin, si Ate Mara. Tita, tama na. Inawat na. Inawat na kasi talaga sobra. But, remembering her like that, I miss it. I miss... Very toxic. Oo nga, ano? Yung miss it, ha? You miss na, ano? Sadista. I miss her. Because you understood kung ano yung kanyang intention. Yes. Hindi naman abuse na, ano, simpleng pang-aabuso yung ginawa sa'yo, eh. Kumbaga, Yes. You realize na may reason kung bakit niya ginagawa Yes yun. po. May deeper reason, di ba? May deeper reason na hindi niya rin na-explain. Pero, nung before siya mawala, parang 3 months before she passed away, sinabi niya sa akin, before po ako lumipad nito, mahal na mahal kita, patawad anak sa lahat ng nagawa ko before sa'yo. Sana, may sinabi siya sa akin na sana, hindi na lang kita pinakilala sa mundong yan. Yung mundong yan is this. Social media, entertainment. Sabi niya, sana hindi na lang kita pinakilala sa ganyang mundo. Kung alam ko lang na masasaktan ka ng ganyan. And ibubuli ka ng maraming tao. Kasi, what the bashers are doing now is bullying. And, mahirap yun sa mga taong hindi nila kayang i-take yung mga mababasa nila. So, gusto ko lang, para lang aware tayo, it's okay to comment on social medias. It's okay to give your opinions. But, isipin nyo rin, if kayo yung masabihan ng ganun, I think hindi nyo rin magugustuhan. So, yun lang. I think you just have to be aware. I'm not telling you to stop what you are doing, but you just have to be aware. Yun lang. Have to be aware. How did that affect you? Kaya ang nanay mo ay nag-react ng gano'n? Nakita niya ako kung paano ako mag-breakdown. Talaga. Pagpupunta ako sa kanya, may nag-comment ng ganito, ganyan-ganyan, or may kumakalat na nagtaray daw ako sa event na ganyan. Umiyak ako kasi I'm very, very happy to what I'm doing now. And wala ko reklamo. Sa job ko, sa ginagawa ko. Yes, minsan magreklamo, kapagod naman. Kapagod naman, normal yun. Pero at the end of the day, I'm very, very happy. Tapos, I'm happy entertaining. I'm happy singing. I'm happy doing what I love. And being true sa harap ng camera. Kahit wala yan, ganun pa rin ako kahit sa makita nila ako sa labas eh. Kausapin ako ng fans, uy Jet, TikTok tayo. Sinabi ko pa nga po, sige TikTok tayo sa 17 after para ayos na ayos ako. Nag-TikTok kami ng fans ko sa 17 po after ng Wish. So, ayun, bigla akong mababash. Sabi ko, ma, ba't ganito? Ganyan. Iyak ako, sobrang nasasaktan ako kasi I love them.
I love performing. I love giving my best. Pero kung ganito, parang ayoko na. Sinabi ko to sa mga past interviews ko na parang ano kayang ginagawa kong mali? And then, ngayon, going back to now, habang nababasa ko siya, yun lang, awareness nga. And I think, lahat ng comments nila, iti-take ko as, ano ba tawag doon? Constructive criticism. Yun na lang yung inaano, kahit sinasabi nila, ang dami nilang sinasabi sa akin kung ano-ano ngayon. Ang dami, ano naman? Tahimik lang ako. Iba't ibang klase, iba't iba. Dami. Before she passed on, na-reconcile mo sa kanya yon na wag siya mag-worry, na kaya mo ito. Kahit na binabash ka, kaya mong lampasan yon. I don't know if narinig niya na to. If narinig niya, kasi I don't know if aware pa siya nun yung last moments niya. Before siya kunin. Parang sabi ko, okay na, kaya ko na to. Nagkausap kayo? Opo, nag-video call po ako kahit hindi niya na ako maintindihan. Video call? Yes po. Nasa ibang bansa po. So it was very, very hard, very traumatic for me. But I'm really, I'm thankful and I'm grateful na I'm still here. Na nakayanan ko. Kaya ko pala. Alam mo ba yung last na sinabi ko? Can I go home now? Hindi mo sinabi sa audience na namatay ang mama? They know. They know. Alam nila? Yes. They know. And I think sinabi ko sa mic or sa director namin, can I go home now? Yun yung time na freeze. Na yung pina-freeze ko yung body ng mom ko para maabutan ko siya. And maabutan ko kahit yung body lang, baka pagpaalam ako. And then ako yung naghatid sa kanya sa, sa ikikrimate siya. So, yun. It was really, really hard. Nawala yung mom ko na siya yung unang nandyan para sa akin. Unang nagtiwala sa talent ko. Lahat siya yung una. So, ayun. Parang wala talaga, as in blank. Was there a point after that na parang inisip mo na mag-quit ng pagkanta? I did. Kailan yun? Madaming beses po. Bakit? Mga hindi ko nakasundong tao. Ang dami. Ang dami nangyari. I'm so proud of myself na nakayanan ko siya. With the help of, syempre, with the help of the people that I love that stayed and believed until now. And of course, supporters ko. Yeah. Na grabe sila. Yung mga talaga, yung mga super fans, grabe po. Hindi ko. Grabe sila mag-support. Kaya, grabe. Yung sa mga dyan, sa lahat ng may fans, sa lahat ng artists, treasure them. I mean, kailangan natin sila Kasi may mga fans na hindi lang idol yung tingin sa'yo. Yung parang tinitingala ka nila. Kahit anong gawin mo, kahit may mga nambabash sa'yo, pagtatanggol ka nila, kahit di nila alam yung story. Talaga. I'm really, really happy. So may RB ka na ngayon? May RB na. Bakit hindi na nagtuloy-tuloy yung showbiz career mo as an artista? Hindi siya nagtuloy-tuloy, kuya, kasi well, I love my management before. Kaso kasi nung time na yun, medyo, alam ko magulo yung utak ko. Aminin ko, may fault din ako doon. O yung magulo utak ko, ang dami kong gustong gawin. Tapos meron silang goal, meron din akong goal. So, nagkakasalise yung goal namin. Ako, di ba, may banda ako So, meron silang gusto for me na ito yung nakalatag na. Nakalatag. And I'm very, very happy about it. Kaso kasi nagka-clash siya dito sa gusto ko rin mangyari sa band. So, dalawa yung gusto kong gawin. And, natutunan ko to na you can't serve two masters. Isa lang dapat. Isa lang. So, I chose my band. I chose my band. And, kasi nakikita ko yung growth ko as a singer. And first love ko kasi ang singing. So, parang, dito muna ako sa singing career ko. So, yun yung naisip kong best at that moment.
So, umalis ako. Yung... And I left my management, which is ABS-CBN. But, guys, I love you so much. If ever gusto nyo pa rin ako, just get me. Just get me. I'm very, very open. Talaga? Willing ka pa rin mag-artista? Oo naman po. Kinukuha ka rin ng Viva Max. Ay, wala akong papakita. Oh my gosh! Artista ka mo eh. Lugi! Lugi naman. So, okay ka pa rin to acting, ha? Yes po, yes. That's good. Yeah, pero meron akong gustong acting. Namatay ako. Ano? Bakit naman mamamatay? Gusto ko makita yung pag manunood yung mga... sinasabi ko na to before sa kanila pa. Gusto ko po yung mamatay ako kasi gusto ko makita yung mga mahal ko sa buhay na umiyak nang nawala ako. Gusto ko makita agad. Ganon. Iiyak ba kayo pag namatay ako? Pero kidding aside, yeah, that's what I wanted. Talaga. And meron pa po, gusto ko yung action. Yung babaril akong ganyan. Iti-training nila ako. Yes! Parang Angelina Jolie. Wow! Iba rin, ha? So, bata ka pa naman. Marami ka pa pwedeng gawin. Okay, pag-usapan naman natin yung mga myth. Ito yung mga nababasa ko, yung mga fake news. Kaya nga, tatanungin ko sa'yo kung fake ba talaga ito. Okay. Ready. Okay. Fake news number 1. Buntis ka daw. Hindi po. Obvious naman, no? I'm not pregnant. With who? Meron pa. May Gerald Anderson pa na nasa YouTube na alam naman natin hindi totoo. Pero kasama kayo ni Gerald, no? Noon? Opo. Napakabait na tao niyan, si Jay. Napakasarap makatrabaho kasi marami ako natutunan sa kanya as an artista. And grabe, very humble. Very sweet siya sa lahat. As in. Mabait naman talaga yun. Sobra. Fake news number 2. Nagda-drugs ka daw. No. Ang pinaka-drugs ko lang ngayon is yung cats ko. My cats and foodie. Sinabi niyo kanina foodie kayo. Foodie din kasi ako. Pero speaking of foodie, okay lang may open up ako. Sige. Kasi I love food. I really love food. Kaso kasi nung time na, may mga nagsasabi sa akin, uy, tumataba ka na. Ang taba mo. Mga ganun sa akin. Sinasabi ko, ang taba ko. Yung time na yung sinasabi niyo na healthy yung katawan ko. Actually, dun muna tayo sa sinasabi niyo healthy yung katawan ko that time. No, I'm not. I'm not healthy nung time na yon kasi meron akong bad eating habits. Yung eating habits ko, kakain ako hanggat sobra ako mabusog. And then, bulimic. I'm bulimic po. Bulimic ka? Po nung time na yon. Eh nung time na yon, hindi ako aware. I'm very, very open about this So sa mga bulimic dyan, o may bulimia, I think you should be aware kasi it's really bad for you. Kasi kumakain ka tapos iduluwa mo. Eh maraming taong hindi nga nakakain tapos iduluwa mo. So yun parang hindi ako yung nakapansin. I'm not really aware dun sa ganong sakit Ginagawa ko lang siya kasi para pumayat ako. Sinusuka mo? I want to eat what I want, as many as I can, and then isusuka ko siya. Pero not lahat Isusuka ko lang siya kapag nakita ko medyo gumaan yung tiyan ko na hindi na yung parang punong-puno na hanggang dito. Stop ko na. Pero it's really bad. Pero now, I'm happy na hindi na po ako gano'n. Yay! Nakatulong na maging aware ako sa ginagawa ko. And maging aware ako na kailangan kong kumain ng healthy yung sapat lang. Kasi I'm not really fat. I'm just unhealthy. Now, I'm healthier because gusto ko lang sabihin kasi ang dami nag-worry. Ang payat-payat mo na. And then, I'm sure after watching you now, iniisip nila, bakit ang payat-payat mo? Payat-payat ni You lost a lot of weight. Ang nangyayari ngayon is, I'm healthy. May check-up ako every 6 months. And healthy yung katawan ko, as in, I'm very, very clean. Yung eating habits ko ngayon is controlled. Yung, kahit 4 times a day ako kumakain. Nakita ko nga kumain ka kanina parang kain ibon Yes, ganun lang. Pag naramdaman ko na meron ng laman yung tiyan ko, not super full, I'm good.
Kasi kapag super full po, ina-acid din ako eh. Yeah. Oo. So, I need to take care of my health. Ang pinaka-best na ginagawa ko ngayon, i-share ko na lang din. Sige. Yung garlic, ibababad mo siya sa raw honey for 7 days, 1 week. And then, you take the raw garlic every morning after fermentation. Every morning, without eating pa or drinking, eat it. Tapos, kimchi is good then for your health. Every morning. Pwede mo siyang pagsamahin, garlic and kimchi, para ka nag-samgyup. Yes, the morning. And then, wait for 30 minutes, drink hot water. It eliminates your acid. Well, for me, it works for me. Works for you. I don't know if it works for you too. I think there's no, paano ba to? Walang mali sa pagte-try ng something new. If it works, then it works. So kaya mo na maintain yung weight mo yun? Yes, It's because of managing your food intake, no? Yes, and working out. Working out. So, you're totally cured from bulimia? Wala na? Yes, wala na po. So, na-maintain ko siya. Oh, okay. So, it's something psychological, itong bulimia na parang na gusto mong kumain pero nagigilty ka. Parang gano'n. Gusto mong ilabas. Sakit siya sa utak. Oo. Ngayon mo lang ba sinabi to na may bulimia ka? Yes. For the first time, sinabi mo? For the first time sa inyo lang. Wow! Kaya yan, at least alam nyo na guys kung bakit nagkagano ng biglang drastic. Oo, biglang nag-drastic yung pagkapayat ni Gigi is because of this story. Yun, that's good to hear. Okay. Ano ko lang sige. Kayo kasi, pag sinabi na, ano ba to? Kaya ka pumayat kasi bulimic. Well, it's one of the things that made me thin. Pero it's not really, yun yung pinaka, it may, mga bagay din is, na-stress ako, nawala ang mom ko. So, lahat yun, all connected. Halo-halo na. To one another. Yes, halo-halo na. Pero, I'm really, really happy na cured na po ako. And Congrats. I did that. Thank you so much. Okay, yung number 3 naman, ayan si Gigi, ang daming tattoo sa katawan. So, lahat naman siya may meaning. Pero, at some point, dumating ako sa buhay ko na nagsisi ako. Na ang dami kong tatong pinalagay. But, na-realize ko din, pinili ko to eh. It's a part of my life na choose ko na magpaburda sa skin. Wakin burdado ba yun? And yung I don't know kaya rin ako nagsisi sa tattoo kasi sabi nila kapag nagpa-tattoo ka, sinasaktan mo yung sarili mo or parang sinusugatan mo, which is true. Yeah. You crave for pain. You crave for pain. Pero kasi wala, choice ko na kailangan kong tanggapin na pinili ko to. Pero anong meaning yan? Anong mga meaning ng mga Pinaka-recent ko po, may sugat pa ako. Yan ang latest. Imelda Paule Orfano. That's my mom's name. Yung birthday niya and nung date na nawala siya. And this one is for her, yung Lilis. The flower. Lilis for her. And ito yung pinaka-first tattoo ko. This Ganda. one. Yes po. Ang ibig sabihin nun? Gadget. Alam niyo mo ba yung gadget? Ang meaning po pala ng gadget is little girl or small girl with big ideas. And maliit ako. So, maliit na babae. So, yun po pinalagay ko. Sabi ko, yun po yung meaning nito. Nice. So, girl with big ideas. Yung mga nasa finger mo, meron din Mga symbols po siya, which is nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na, pero it symbolizes my faith dito. Meron din abundance. Kasi po nung time na to, medyo na-attract ako sa mga symbols. Mga symbols na money, yung pag pinatato mo siya, ma-attract mo yung abundance, ganyan. Yun yung mga naiisip ko before. Kaya pinatato ko yung mga yan. Ito wala pa Ito po, 80. Lalagyan mo pa rin to? Hindi na? Hindi na po. Hindi na. Hindi na. Sa kabila ba ganun din? Meron din dito? Ay, ano lang po.
Konti na Dito lang. lang po, tsaka dito. Tsaka dito. Ayan po. Yung parang sword siya. Oo. Yan. Ano, ilalagyan mo pa rin? Magdadagdag ka pa rin? Ayaw mo na? I think ito na yung last ko. Oh, okay. So now, aside from the studio, meron ka mga performances, di ba, na nakaschedule? Yes po. Sige, invite mo yung mga viewers natin. Hi everyone. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, Dito tayo, I'm Gigi. I'm Gigi Delana. Meron po akong new single coming ngayong August 29. Abangan niyo po yan. I don't know what time yet. Pero ang ano po niya is, ang title niya is, ang title niya po is Ulap. It's a collaboration with Ben and Ben. Para naman marinig naman namin kung ano yung laman ng single na to. Okay po. Konti lang ha. Konti lang. Patikim lang, kumbaga. Sayang naman ang pinagsamahan kung hahayaang magkalabuan. Sayang naman ang pinagsamahan kung tala'y tinakpan ng ulap. Huwag bibitaw kapag mahirap. Ganda naman! Thank you po. Grabe! Parang recording yung boses. Sobrang galing. Ay, naku po, di po. Pero thank you po. Supportahan niyo yung song na yan and punta kayo sa mga gigs ni Gigi. And hopefully, we'll see you again sa mga movies. Thank you. Yes! Gusto ko din yan. Gusto niya she's so itching to go back to showbiz. May kontrabida naman. Oh. Pwede. Gusto Gusto ko nagsabi sa'yo, kamukha mo si Angel Aquino. May mga nakikita po ako. Diba? Pero nakita ko siya in person. She's very, very beautiful. Hindi po. Grabe yung... Ay! Kawit kayo talaga. Dahil nagsasabi niya na. Pwede po ba akong maging anak? Pwede. So, huwag ka na mag-alala. Habang tumatanda ka, mas lalo ka pang gumaganda. Thank you po. Thank you po. Mama! Narinig mo yun? Diba? Invite mo rin sila sa YouTube channel mo. Okay, yes. I have actually my new YouTube channel. I'm gonna be posting more videos there. Gigi Delana lang naman. Ang profile picture ko, doon is nakaganon ako. Nakahawak akong ganyan. Nakaganyan ako. Nakaposing ako ganyan. Nasa Instagram ko siya. And of course, follow me also on Facebook and Instagram. Just type Gigi Delana. Makikita nyo naman din yung blue check sa... I think meron akong blue check sa Facebook and sa Instagram. So, yun lang naman. Maraming salamat. Please support my new YouTube channel. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for inviting us to your beautiful home. Thank you. Gusto naming dagdagan ng aesthetics yung tahanan mo with this Everest TV. Kaya i-unbox na natin. Unbox na natin. Eto na. Simple lang. Eto na yan. Ang There's bilis your TV! Ayan! 55 inches QLED TV. Ang laki. Ang ganda-ganda. Yes, smart TV na yan, Gigi. OLED. Grabe. QLED. Yes. Thank you so much, Everest. And Yeah. thank you so much, Mamu Papu. Enjoy, ha? Yes. Manonood na po ako tonight ng Annabelle. Annabelle talaga. I love horror po kasi. So, thank you so much. Ito, ano to mga shoes na to na mga for sale? Yes, for sale. Nakalimutan ko na po. Basta binibenta ko na lang po yung mga hindi ko na ginagamit. So again, to declutter. Oo. Declutter. Pero ito po, hindi ko po talaga nagamit. Oo nga, meron pang tinan mo. Para sa inyo na ito ang style. Size ano ka, G? 36. Size 36 or ano mang 36? Size 6? Size 6. Size 6 si G. O baka ka-size nyo si G. And then ito sa kanyang, Gigi's Vault. Yes po. Look at this. Mga coat po na nagamit ko. Ayan po, may nakalagay na pong price. Ayun, ayan na. Like this one It's is 2,000. 2,000. Size? Anong size nito? Extra small. Extra small, baka ka-size yun si G. Ayan. Perfect yan, pag meron kayong mga parties o Christmas. Ito, magandang color. Extra small. Yan, nasuot na ni Gigi. Yan, Ito naman pre-love. po, nasuot ko na pa. Zara, how to? Zara. Yes. Kung magka-size lang tayo, G. Kaso, small ka yata. Or medium. Small po siya. Extra small. See? Parang hindi nagamit din, bagong-bago pa. Pwede Again, po ito sa mga 10 years old yung anak. hindi naman. Yung mga ka-size mo. This one, ito po yung ano ba yan?
Sige, Lacoste pakita mo lang po sa camera. Ito po, parang nakalimutan ko kung Oh, magkano. Lacoste, guys! Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju.